Muling bumuhos ang malakas na ulan sa Comval o Compostela Valley ngayong gabi lang. Kaya muling nabuhay ang takot na mga residente sa pangambang magkaroon uli ng flash flood. Maging ang aming news team napilitang pansamantalang umalis para lumipat sa mas ligtas na lugar. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si Cedric Castillo sa linya ng telepono. Cedric? Yes, Jessica, tama yung nabanggit mo, no? Hindi na muna natin isinugal ngayong gabi yung pagla-live report natin at kinailangan din nating umalis dahil lumakas nga yung buhos ng ulan dun sa may New Bataan. Gabing-gabi dito sa bayan kami ng Buena Vista sa Compostela Valley, biglang-biglang nag-traffic at nagdagsaan yung mga sasakyan. Alam mo, Jessica, nakakatakot at nakakakaba at nakakaawa naman talaga yung namalas natin ngayong gabi dun sa mga kababayan natin dito sa Compostela Valley. Simula kaninang alas 7 hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagbuhos ng ulan na may bahagyang pagbubugso ng hangin. Dahil dito, kitang-kita natin yung pagpapanik ng mga taga rito at nagkukumahog na makalayo dito sa mga bayan ng New Bataan at sa Compostela. Jessica, kasabay din ang pagkulog at pagkidlat, yung ibang nakita natin ay sinasaga na maglakad para makalayo lamang dun sa kanilang mga lugar. Sa bawat dumadaang mga sasakyan, panay yung kaway ng mga tao para makasakay sila at may ilang mga truck na rin naman tayong nakasabay na nagsasakay na ng mga evacuee. Bata, matanda, hindi na ininda nung mga nakita natin yung sakit ng katawan at saka marahil yung galos na pwede lang matamo habang sumasampa sila dun sa mga truck. And again, Jessica, ulitin natin, kitang-kita natin sa mata ng mga tao dito yung hopelessness sa mga sandaling ito. Hindi na bale na maligo sila sa ulan at magkasakit kinabukasan basta makalayo lang sa sarili nilang mga bayan na kahapon nga lang ay halos patagin o hindi naman kaya ay tabunan ng putik matapos manalasa ang bagyong Pablo. At Jessica, isa pang nakakalungkot dito, tinanong natin yung ilang mga residente kung saan nila balak pumunta ngayong gabi. Hindi pa raw nila alam, hindi pa alam ng iba sa kanila. Ang mahalaga raw ngayong gabi ay masiguro na ligtas ang kanilang mga sarili, Jessica. Okay, Cedric, pagka umuulan, doon nabubuhay yung takot o siguro sariwa pa kasi yung trauma nila from yesterday or the previous days, no? Ganun ba yon? Tama, Jessica. Kung naalala na mo kanina doon sa report natin sa 24 oras, habang nag-live report tayo, biglang bumuhos yung ulan. And then pagkatapos naman nun, tumila rin lang. So merong ibang mga nagpanik at yung kasama yung team natin, nag-decide na kahit medyo bagyang tumila, umalis na tayo doon sa lugar. And then after mga 30 minutes, mga 45 minutes, nakita natin yung mga tao doon sa may papasok ng New Bataan, yung town ng New Bataan, yung grabe yung epekto ng bagyong Pablo. Naglalabasan na sila sa mga bahay, dala-dala na nila yung mga bagahe nila. And then nung bumaba na tayo, papunta dun sa lower town naman ng Compostela, nagtatakbuhan na yung mga tao, tapos naguunahan yung iba dun sa truck. And then paglampas natin dun sa area yun, bumuhos na ng malakas yung ulan hanggang sa mga sandalito. Tapos nakikita natin dito sa area ay medyo kumukulog, kumikidlat. And then even yung team natin talaga nagmamadali kasi may mga certain areas na talaga hindi natin ma-predict kung aapaw yung tubig at natatakot din naman tayo na ma-stranded, Jessica. Okay, Cedric, ilarawan mo nga sa amin itong New Bataan na grabing nasalanta. Ano ba ito? Kapatagan ba ito? Nasa paanan ng mga bundok? Bakit nagka-flash flood? May ilog ba dyan na malapit? Yeah, okay. Yung Jessica, yung New Bataan ay mas mataas siya, nasa paanan siya ng mga bundok dito sa Compostela Valley at kaduksong siya nitong taon naman ng Compostela na mas mababa. Sa ngayon, ang sitwasyon niya doon ay para siyang lumubog sa putik. May mga bahay na giba-giba talaga at may mga meron kami napansin doon na ilog at saka mga creek na kumbaga deformed na sa ngayon kung yung configuration ng mga ilog nila ay nagbago talaga. Tapos kahit saan katumingin ay may putik na hindi kulay brown, kulay gray yung putik na nakita namin doon, parang semento, and pagkagat ng dilim ay talagang napakadilim dahil dahil putol yung supply ng kuryente doon at hindi ko ma-imagine ngayon, Jessica, kung anong itsura nung New Bataan ngayong mga sandaling ito dahil malamang-lamang ay walang katao-tao doon sa lugar sa mga sandaling ito, Jessica. Okay, ang malungkot nito, Cedric, ay yung balita na actually yung mga tao ay papa-evacuate nung rumagasa itong flash flood. Tama ba?
Yes, Jessica. Actually, merong ilang mga kababayan natin doon na nasa may isang reported na health center na merong mga residente na noong Sunday pa ay pinili na nilang umalis sa bahay nila at pumunta sila dito sa isang particular health center na ito. Ang hindi lang talaga magandang nangyari, pagdating ni Bagyong Pablo nagkaroon ng flash flood. Yung health center na yon ang mismong tinumbok nung flash flood at kanina nga nakausap natin yung isang residente si June Simbit at isa yung mga anak niya nakakaawa talaga yung kanyang baby girl, isa sa mga naipit doon sa health center na iyon at yung sa kasamaang palad yung misis din niya hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nakikita. But then clarify sa atin to ng local government hindi ito yung kasama doon sa 4 na mga identified na evacuation centers nila na nakita naman natin matataas na lugar. It's just that inakala ng mga tao na yung health center na yon ay ligtas na hindi naman pala, Jessica. At saka yung mga sundalo na magre-rescue sana doon sa mga residente, sila mismo na biktima, di ba? Yes, Jessica, sa huling impormasyon natin na nakuha natin sa 66 IB ay siyam pa, kung hindi ako nagkakamali, ay siyam pa yung nawawala hanggang sa ngayon ng mga katropa nila, tapos 2 yung kumpirmadong patay. And again, kung hindi ako nagkakamali, mga 20 yata yung ipinadala nila ng mga sundalo natin para tumulong sa pag-assiste dun sa mga residente. At sa kasamaang palad ay siyam sa kanila ang nawawala pa hanggang sa ngayon at 2 ang kumpirmadong patay. Kanina, mga bandang makatanghalian, meron kaming nakita na, siguro nagpakita rin natin sa video, may isang malaking lalaki na isinugod dun sa may command center, na balot ng putek. Pero kita natin na conscious siya. And then sinabi sa atin ng mga naka-rescue, ay sinabi daw sa kanila nung lalaki na nakuha na rescue, na sundalo raw siya. So hindi pa rin natin nakukonfirm ngayon. So yun nga, the fact is more than 300 pa ang missing hanggang sa ngayon, Jessica. Okay, pero buhay yung pag-asa na makikita pa itong mga 300 na ito. Ang ilan sa kanila, sana o mas marami sa kanila ng buhay. Kasi nakikita ko dun sa mga video natin sa maghapon na may mga nare-rescue mula dun sa site, ng mga naka-stretcher at buhay ang mga ito. Yes, yung pag-asa nila, Jessica, search and rescue pa rin naman ang sinasabi nila. May mga ilan talaga nakikita. May isang batang lalaki na nagdagdalot ng putek. May isang lola na hindi naman masyadong naputikan pero may galos-galos siya na dinadala sila sa command center na conscious naman. At ang malungkot na balita rin is ngayong maghapon din meron ding mangilan-ilan pa rin ng mga corpses na mga bangkay na dinadala doon sa command center. At again, 300 plus yung mga nawawala pa sa ngayon. And patuloy pa rin naman na umaasa yung mga kababayan natin dyan sa may New Bataan na kahit paano ay ma-rescue pa rin itong kanilang mga kamag-anak. Okay, Jessica. Quickly Cedric, last question na ito. Ano ang pinaka-urgent na needs ng mga kababayan natin dyan sa Compostela Valley? Paki-enumerate mo at halinawa naka-coordinate o nag-monitor yung ating mga agencies, mapapribado o government man, para alam nila kung ano yung kailangan dalhin dyan agad-agad. Based on na experience natin ngayong gabi, Jessica, siguro pinakamaganda is lugar muna na matitigilan nila. Dahil nakita natin kanina, konting ulan at biglang bumuhos yung ulan, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na nagpapanik talaga sila, Jessica. Nakita mo yung desperation sa kanila. Even yung sasakyan natin na kinakalog nila, pinipilit nila makisakay sa lahat ng dumadaan. Sa ngayon, siguro nakikita natin, kailangan nila ay lugar na matutuluyan at pagkain, tubig at mga gamot para sa mga bata, Jessica. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Compostela Valley. Cedric Castillo.